Hello! Welcome back to my channel. Usapan naman natin ang 15 na dapat nating tandaan about sa kultura at tradisyon ng Pakistan. Number 1, religion. Kailangan tandaan natin na irespeto ang kanilang relihiyon bilang isang Muslim kasi majority of Pakistanis are Muslims. So you have to remember, if you are not a Muslim, that you have to respect their religion because their culture are mostly based on their religion. Number 2, respect the elders. Para sa atin, napaka-common na ng salitang ito dahil tayo mga Pilipino ay marespeto din sa mga older. Pero dito sa Pakistan, napansin ko lang na mas nire-respeto nila or mas malaki yung respeto nila sa matatanda. Hindi lamang sa kanilang mga magulang, kundi kahit na kanino, basta ito ay matanda. Ang pangatlo, family value. You have to remember that Pakistanis or in their traditions and culture, Pakistanis value their family. Kahit pa anong klaseng pamilya yan, ayan ay binibigyan nila ng halaga. Siguro masasabi natin na depende pa rin sa klase ng pamilya. Pero karamihan o majority ng mga Pakistani ay pinapahalagahan ang kanilang pamilya. Number 4, kailangan mo ding tandaan na dito sa Pakistan, kasi nga sila ay mga Muslim, men are superiors. Okay? Karamihan o majority ng mga Pakistani ay malaki ang respeto at pagpapahalaga nila sa mga lalaki. Ito sa Pakistan, when it comes to tradition and culture, men are superior. Sila ang masunod sa maraming bagay. Number 5, ang katayuan ng mga babae. Ang mga babae ay kailangang alagaan nila ang kanilang pamilya. At kung ikaw ay asawa ng isang Pakistani, kailangan you have to submit yourself. Kailangan mong sumunod sa gusto ng iyong asawa bilang isang asawa ng Muslim. Yan po ay isang kultura na majority ay ginagawa pa rin o pinaniniwalaan, yan ay kusang Islam. 6. Ang mga asawang babae ay kailangan sumunod o magpakumbaba sa kanilang mga asawang lalaki. Number 7, man as a provider. Din po ay isang kaugalian at isang tradisyon na kailangang maintindihan natin sa pamilya ng Islam o sa kulturang Islam. Ang mga lalaki ang dapat o ang mga lalaki, ang majority ay dapat na mag-provide ng mga pangangailangan ng kanilang mga asawa o ng kanilang pamilya. Yan po ay lamang kultura o tradisyon, yan po ay kautosang Islam na ang mga lalaki ay siyang magpo-provide ng mga pangangailangan, lalo na pagdating sa financial ng kanyang pamilya. Number 8. Sa mga Islamic countries, women and men, there is always segregation. Dapat lagi silang magkahiwalay. Ang bagay naman ito dapat mangyari. Iyan po ay kailangang mangyari sa lahat ng panahon. Unless ito ay iyong kapatid, ama o asawa. Yan po ay karamihang nangyayari kapag po nasa public places kayo. O kaya naman ay nasa isang okasyon kung sila ay bisita mo. There is always segregation between men and women at nangyayari din yan kadalasan sa mga kainan. Ang mga babae ay hiwalay sa mga lalaki at ang mga lalaki ay hiwalay sa mga babae. Yan po ay isang kultura na dapat nating tandaan, lalong-lalo na po dito sa Pakistan. Number 9. Kailangan din nating tandaan na ang mga babae ay dapat magsuot o magdamit ng naaayon sa Islamic law. Naaayon sa kultura ng kanilang pananamit dito sa Pakistan. 10. Pagpapakasal. The majority ng mga Pakistani or Muslim countries are arranged marriage. At katulad ng sinasabi ko lagi, sila po ay pwedeng mag-asawa ng kanilang pinsan. Kahit pa yan ay pinsang buo. Number 11, attending a party. Dito rin po sa Pakistan, kailangang tandaan nyo na kung kayo ay a-attend ng party, katulad halimbawa ng kasal, dahil yan po ang pinakamalaking party celebration na kanilang ina-attendan. So kailangang magdamit kayo ng maayos o naaayon sa okasyon. At kadalasan, ayos o modest. At kung gusto mo naman ay luxurious. Kung baga, pwede naman simple lang at basta disente ang dating. Depende na lamang sa iyo kung ano ang iyong isusuot. Pero dapat ay presentable ang iyong kasuotan. Maganda ka, malinis, at hindi yung ordinaryong damit lamang.
Iyan po ay napaka-importante sa kanila. Ang magsuot ka ng the best na pwede mong isuot, kasama na doon ang mga jewelries o mga alahas at sapatos at bag. So, depende na lamang po sa'yo. Basta ang mahalaga, ikaw ay maganda. Number 12, pagtanggap ng bisita. Ito ay isang kaugalian na maaaring sa una ay hindi mo ma-appreciate, pero sooner ma-appreciate mo siya dahil talaga namang maganda. Siguro yung kultura na maaaring may pagmamalaki nila. Although may kahawig ito sa kultura natin, pero mas ikakaiba yung kanilang pagtanggap sa bisita. Ito yung karaniwan o nakikita ko dito. Kapag mga lalaki ang bisita, lalaki ang dapat na mag-entertain sa kanila at ang mga babae ay hindi pwedeng umupo kasama ng mga bisitang lalaki. Kapag mga babae ang bisita, ang mga lalaki ay hindi pwedeng umupo kasama ng mga babae. Kung segregation between men and women. Pwede lamang silang umupo kung ito ay kanilang kapamilya. At hindi pwedeng umupo o mag-entertain ng isang hindi kasal o single man and woman sa kapwa nila single kapag ito ay hindi nila kapatid. Kasi nga, pwede silang maging mag-asawa. Kapag may bisita, kailangang maghanda ka. Kailangang bigyan mo sila ng the best na pwede mong i-offer sa kanila para inumin at kainin. Kadalasan, mahirap man o mayaman, ay napapansin kong hindi mahalaga sa kanila kung walang pera. Ang mahalaga ay naibigay nila yung the best para sa bisita nila. Ito yung medyo kakaiba. Dito, may bisita ka na, ikaw pa yung magbibigay sa bisita. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng bagay, pera, o kung anumang pwede mong maibigay sa bisita. Number 13. Hindi pwedeng maging magkaibigan ang babae at lalaki. Hindi dapat tumingin ang lalaki sa babae lalo na kung ito ay hindi niya kilala. Di pwedeng maging sweet ang babae sa lalaki lalo na kung ito ay hindi niya kilala. Kahit pa kilala, kailangan ito ay iwasang gawin. Number 14. Iwasang pag-usapan o makipag-usap sa mga opposite sex about your personal things o yung mga bagay about sa iyong katawan o yung mga ginagamit ng isang babae o yung mga nangyayari sa isang babae sa loob ng kanyang katawan. At ganun din ang mga lalaki. Hindi nila pwedeng ikwento o magkwento about sa kanilang pagbabago ng kanilang katawan o ano ba yung mga ginagamit nila sa kanilang katawan. Yan po ay hindi din pwedeng i-discuss within the group or with friends or in public or kahit pa nga magkapatid na lalaki at babae, vice versa. Kaya karamihan sa mga Pakistani lalaki ay walang alam about sa personal na bagay ng isang babae. Restricted at hindi pwedeng pag-usapan ng mga babae at lalaki ang mga bagay na ito. Number 15 ay ang pananalita or languages or major languages of Pakistan. Dapat din nating tandaan, okay, na ang salita ay bahagi ng kultura. Gusto kong lang i-share sa inyo na may 5 majority languages ang Pakistan. Marami pong dialekto o dialect na ginagamit ang mga Pakistani. Depende kung saan parte sila ng Pakistan nakatira, saang probinsya sila nakatira. At kahit pa nasa isang probinsya sila, kapag sinabi natin iba na yung lugar or it's a different area of that province, they have their own dialect as well. Parang katulad din yan sa atin sa Pilipinas na kahit na Bisaya, pagdating sa Bisaya ay may kanya-kanya pa rin silang dialekto. Naaayon din dito sa lingwahe nila kung saan sila nabibilang. Number 1 is Punjabi. Ito yung mga nakatira sa Punjab area. Number 2 is Pashto. Ito yung mga tinatawag nating Pathan. Pa yan ay Pashto, may kanya-kanya pa rin silang klase ng dialekto. Number 3 is Sindhi. Ito yung mga nakatira dito sa province of Sindh. Number 4 is Saraiki. Kahit mas Saraiki ang mga yan, may iba't iba pa rin silang dialekto. Number 5 is Balochi. Yung mga nakatira sa Balochistan. Yan nga po ang 5 major o pangkalahatang salita na ginagamit ng mga Pakistani. Pero ang pangkalahatang wika ay Urdu. Yan nga ang 15 bagay na dapat nating tandaan pagdating sa kultura ng Pakistan. Lalo-lalo na kung bago pa lang tayong pupunta dito sa Pakistan, you have to keep in mind these things. Okay? It is just a basic, although napakarami pong kultura na mayroon ang Pakistan. Lagi lamang nating alalahanin na ang kulturang ito ay
ayon sa kung saang probinsya at kung saang pamilya sila na nakatira o nabibilang. Isinisya yun sa nature ng kanilang pamilya at ng kanilang caste o kung saang society sila nabibilang. Yan lamang po, and thank you so much for watching. If you want to know more about Pakistan, just stay on my channel and please don't forget to subscribe, like, and share, and you have a great day. Thank you and see you on my next video.